Ngayon, eto na po, ipinanganak na naman po ang bagong issue na pinaglalabanan ng mga bashers at ng mga tagapagtanggol ni Daniel. Ang sagot naman ng mga bashers, inuna mo pa ang pagbili ng bahay. Hindi mo muna binayaran ang mga utang ninyo sa pamilya Bernardo. Bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin, ibinunyag ang baho ng ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada na di umano may malaking utang sa dati nitong kasintahan na si Catherine Bernardo na umabot na tumataginting na 20 million pesos. Mainit ngayon na pinag-uusapan ang ibinunyag ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin kung saan ibinulgar nito sa kanyang Showbiz Now na YouTube channel. Ano ba ang pinag-uusapan ngayon? Pagkatapos ng pagbebenta ng sasakyan ni Daniel Padilla, yung pagbebenta naman ng bahay nila sa Quezon City. Ay, oo. Kapalaki ng palaki ang mga binibenta. Alam mo, napakagandang bahay mo. At saka yun ang unang-una talagang naipundar ni Daniel Padilla sa kanyang pag-aartista. Kailangan natin banggitin yung komunikasyon niya kay Direk Daryl Yap, ang ating kaibigan director na talagang ang dila po talaga kapag kumampay na, wala na talagang garter. May pag-uugutan tayo na ating mga usapin. Kasi meron po nagde-deny, hindi raw po totoo na binebenta ang bahay na pinatayo ni Daniel Padilla sa kanyang pamilya. Pero last year pa po, alam na natin na nakapost na ito sa buy and sell talaga. Meron na talaga. As early as November, December, meron na po talaga. Kaya yung mga nagde-deny ngayon, napahiya na naman. At dun nga po sa kwentuhan nila ni Direk Daryl Yap, ay inusisa siya ni Direk. Oy Carla, totoo ba na binebenta mo yung bahay ninyo? Nung una, ang sabi ni Direk Daryl, meron daw silang mga tiningnang bahay sa bandang south. Isinama raw siya di ba? Pero hindi siya ang pumili, si Carla. So ibig sabihin, nakabili na pala ng bahay si Carla sa bandang south. Hindi pa na-ibenta yung sa north. Parang ganon. Sa kwento ni Direk Daryl, ganon ang nangyari, di ba? Tapos sa susunod nilang pagkukwentuhan, tinanong daw niya si Carla, kumusta na kayo? Ang sabi raw ni Carla sa kanya, gusto niyang tulungan ang kanyang anak para makapag-move on. Yun daw ang sabi. Hindi na raw niya inusisa ng matagalan dahil personal yun. Sabi niya, yun tungkol na lang doon sa bahay. Di ba? Sabi niya, palagay ko hindi naman naghihirap. Hindi po pwedeng maghirap. Imposible yun. Kasi kung totoo na naghihirap siya, kaibigan naman niya si Congressman Martin Romualdez. Ano ba naman yun? Tumaya siya sa loto at siya ang maging solong winner. Charot! Sabi pa nga niya. So alam na this. Diba? So humahalo sa issue ng pag-iimbestiga sa mga nananalo sa loto. Kasi si Carla naging, nung manalo si Speaker Romualdez, kinuha siya as a PR doon sa office mismo ni Puna ba na huli, nag-resign siya kasi yung may offer siya doon na face-to-face sa Channel 5. At saka magkakababayan sila mula sa Leyte. Kaya hindi malayo. Matapos nga makumpirma ang ibinibintang bahay sa Quezon City na pagmamayari ni Carla Estrada at Daniel Padilla, kung saan pinag-uusapan naman ngayon ng mga chismoso kung ano ang dahilan ng pagbibinta nila sa nasabing property. Sa nasabing episode nga ng programa ng veteran showbiz columnist na si Nanay Christy Fermin, kung saan isiniwalat dito ang nakarating sa kanyang balita. Ito'y kasunod nga ng pagbibinta ng aktor sa kauna-unahang sports car nito. Naayon pa ni Nanay Christy Fermin na ang tunay na dahilan sa pagbibinta ni Carla Estrada sa kanilang bahay ay ang pagkakaroon di umano nito ng malaking utang sa dating kasintahan ng kanyang anak. Ang mas nakakagulat pa, ang umano'y utang ni Carla Estrada kay Catherine Bernardo ay umabot di umano ng 20 million pesos. At ang mas matindi pa ay wala umanong alam ang ina ng aktris na si Maine Bernardo na inuutangan na pala si Catherine Bernardo ng pera ng ina ng aktor na si Carla Estrada. As marami nga sa mga fans ng kapamilya aktris na si Catherine Bernardo ang nagulat nang isiniwalat ito ng bitiranang kolumnista ang totoong dahilan ng pagbibinta ni Carla Estrada sa kanilang 50 square meter na bahay na ito'y matatagpuan sa Commonwealth, Quezon City. Hindi lang di umano isang beses lang inutangan ng ina ni Daniel Padilla ang kanyang dating kasintahan na hindi nga ito namalayan na umabot na pala ng ganito kalaking halaga. Bukod pa rito, tumagal rin ng ilang taon bago malaman ng pamilya ni Catherine Bernardo ang pagkakautang ni Carla Estrada. At ngayong hiwalay na nga sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo, ay naniningila di umano ang pamilya ng aktris. Marami nga sa mga netizens ang hindi naniniwala noong una sa nasabing issue dahil
Kilala naman na mapira sina Carla Estrada, subalit marami ang napapaisip na posibilidad nga na totoong umuutang nga si Carla Estrada kay Catherine Bernardo. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang isiniwalat ng veteranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin. Pero yun po talaga ang pinag-uusapan ngayon. At si Direk Daryl, hindi naman pwedeng magsinungaling. Correct. Ay, oo. Kung ano lang ang alam ni Direk Daryl, yun lang naman sinabi niya. Sabi niya, baka naman hindi naman gipit kasi kabibili. Imposible, sabi imposible niya ganon. magipit kasi Pero nagyayaya raw magpunta sa ibang bansa. Ay! Si Carla, mag-abroad tayo direct, sabi raw. Magdiliwalin sila. iba din. Di ba? Ang dami niyang pera. Ang kailangan talaga nila yon. Dahil Sa panahon ngayon na maano sila dito sa Pilipinas, di ba kailangan malibang man lang. Malibang na lang ang sarili. Makapag-move on. Oo. Di ba? Makakapag-abroad pala. Bakit nakatiwangwang yung utang? Pinadagdag na naman basher, ayan, nag-abroad, di mo na magbayad. Ayan, nagyayaya ka pa sa ibang bansa. Pero ang mga Bernardo, hindi pa nyo binabayaran. Unahin nyo ang utang nyong mag-ina. Ngayon, eto na po, ipinanganak na naman po ang bagong issue na pinaglalabanan ng mga bashers at ng mga tagapagtanggol ni Daniel. Ay. Ang sagot naman ng mga bashers, inuna mo pa ang pagbili ng bahay. Hindi mo muna binayaran ang mga utang ninyo sa pamilya Bernardo. Ay. Ano masasabi mo? Ay, naku, talagang ganyan, di ba? Lahat naman tayo, pag nauutangan tayo, nakakabalita tayo, yung may utang sa atin, may binili. Ano ba naman ito si ano? Bakit naman hindi mo na nagbayad? Inuna sa akin, di ba? Yung lahat din kaya tayo. Pili-pili, tapos may utang pa sa Real talk akin. tayo, Oo, real ganun talk. talaga. Ganun ang pakiramdam na inutangan na hindi pa binabayaran. Tapos sa balitaan natin na may binibiling bago. Ganun yung malang ako binayaran kahit kalahati saka bumili ng ganun. Tama, ikaw, ano? Sa akin, sa tingin ko dyan, walang balak si Carla na magbayad. Ay, huwag ka namang ganyan. Ay, hindi kasi Piniperyodan mo. Hindi kasi ako, di ba, real talk tayo. May mga kilala ako na hiniraman niya na hindi niya binayaran. Nakabukas kasi yung mga kwento na yon. At ako rin maraming alam na ganon. So, hindi ko naman gustong sabihin at hindi naman ako sumasang-ayon kay Wendell na walang planong magbayad si Carla. Kailangan niyang magbayad kung may utang talaga siya. Tama, Pero hindi niya po pwedeng itulad sa mga dating niyang pinagkakautangan na basta no talk na lang. Oo, Parang lista na lang sa tubig. Hindi pwede yun. Bilyonan ang pinag-uusapan dito. So kaya pala lihim na ibinibenta ang bahay. Nagkataon. Meron siyang mga dahilan. Meron silang mga sinasabi na walang katotohanan. Pero tatandaan po natin, mga kachika, wala pong dalawang version ng katotohanan. Pwedeng magsabi siya ng kanyang rason. Pwede rin yung kabilang panig ay meron ding dahilan. Pero lagi pong iisa lang ang katotohanan. Walang dalawang version ng katotohanan. Kung sino nagsasabi ng totoo, yun ang totoo. Diba? Ay, naku. Ay, oo naman. Diyos ko, lalabas at lalabas talaga eh. Kahit na isipin mo na, ay, huwag ka magsalita. Pilitin ka magsalita sa nalaman nilang ito. Kailangan mo magsalita. Nanghihinayang pa naman tayo, no, na naniniwala tayo na, ay siguro hindi naman ito ibebenta ni Daniel. Unang propiedad dito na naipundar niya. Ay, opo, nanay. Siyempre, yung una kang nag-artista, tapos naging matagumpay, kaya unang-unang pinundar. Yun yung blood, sweat, and tears na tinatawag. Diba? Dahil 19 anyo si Daniel nung maipundar niya itong bahay na ito. Napakalaking bagay nito para sa kanyang pamilya na alam niya naman na kailangan ng tahanan. Dahil dati, di ba, palipat-lipat sila ng apartment. Nandiyan maputulan sila ng ilaw, ng tubig, kaya pinapaypayan sila ng mama nila sa pagtulog. Pagka nga binalikan mo yung kwento, talagang nandun yung pangarap ni Daniel na unahin yung pamilya niya. Oo. Diba? Dahil naman sa hirap na pinagdaanan nila. Kaya totoo naman yun. natin. Pero nakakaloka lang na, diba, dapat hindi nila binenta yun eh. Bumili sila ng iba, magdadagdag sila, hindi sila nagbawas. Hindi, di ba lagi naman natin sinasabi, kapag ka nagbebenta tayo, may pangangailangan. Yun na nga. Kung meron tayong binibili, nakadadagdag. Yes. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, ito ibinebenta kasi magdadagdag. Wala na nga eh. Nawala na nga eh. Diba? Yun. Nakapanghihinayang lang dahil ito talaga yung naghudyat ng tagumpay ni Daniel Padilla. Kung baga sa para yan yung souvenir mo ba sa unang tagumpay. Sa palagay mo, magkano yung pagkakautang ni Carla Estrada sa pamilya Bernardo?
Sa palagay mo lang. Sa palagay ko, ang nadinig ko lang ng mga chismis ay mga nasa 3M. 3M? Ako ang dinig ko 20, ano? Ay, 20 million. 20. Ang laki Ako pala. din. Pero tayo narinig. Oo, di ba yun ang kumakalat? Yun ang kumakalat, 20M. Oo. Ay, Ba't kung- 3M? Saan mo napulot yun? Hindi baka siguro yung unang utang siguro yung 3M, baka nadadagdagan. Baka yun sa kakilala natin yan. Yung naiwan sa isip mo na 3M. Hindi, yung una ko kasi narinig, nang sabi daw, ay, si Carla pala may utang kay Mami Min. Mm. Sabi ko, magkano? Ang sabi nila, 3M. Ay, sabi ko, 3M? Ang laki nun, ha? Alam mo, ang 3M pizza yan. Ay, oo. Saka ang 3M pandikit yan. Pandikit Yung double yan, oo. anisip. At saka kung 3M, madali nilang bayaran. Oo, ang dali-dali na Oo. ibalik yun kung 3M lang talaga ang Baka pinag-uusapan. na ano na yung pandinig ko. di ba? Ayan, kaya maglilinis lang. Hindi po, talagang pumapailan lang pong kwento ngayon ay 20M. Ay. Yun daw ang dahilan kung bakit kailangan talagang maghanap ng pambayad itong mag-ina. Yun. At kaya naman sinasabi ng iba na, ang dami ng babash, inuna mo pa yan. Yun na nga. Diba? Oo. Inuna mo pa yung pagbili ng bago ninyong bahay. Hindi mo muna inunang bayaran ang utang ninyong mag-ina.